kaibigan. Muling nagbabalik ang podcast na nawala. Ito ang After Two Bottles Season 3. Ako nga pala kaibigan yung lagi pa rin si JL. Ako nga pala ang kaibigan yung laging busy kaya nawala yung podcast, si JB. And, hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Alam mo, ang last episode natin kailan? 2021? No? Oh my God, life happens. Kaya, life mo happens. Sa akin lang. Kaya hindi tayo nagkaroon ng anything. Pasensya na po dun sa aming ilan ng mga listeners na wala akong ganun talaga ang buhay. Nagtuloy-tuloy. Ang last episode natin ay ang episode 1 ng season 2. Kasi hindi na siya nasundan. Oo. I don't think dapat ituloy pa natin siya as season 2 episode 2. Ang layo na. Hindi na parang carry. ibang tao na kasi tayo right now. Oo. Tsaka 2021. So, ilang taon nang nakalipas? 3 to 4 years? 2026 ngayon. 5 years. 5 years. Almost 5 paano mo years. naman dudugtungan yung season 2 ng 1 episode? Na hindi mo na alam paano mo i-link yung sarili mo. Ibang version ka na ng pagkatao mo. Noon and ngayon. Kumaga sa season, retcon na yun. Oo, ganun yes, na. Pero today, we are gathered today. Feel special. Alam mo talaga, may mga ganap sa buhay talaga naman. I think, dahil season 3 na tayo, it's time for us to discuss. Dahil last episode natin ng season 2, episode 1 ay about friendship. Yes. And now, after 6 years, as an adult, no? Kita mo, full-grown adult. Sino mo namang adult ang magkakaroon pa ng hobby na mag-podcast on the side, diba? Oo. Despite with our busy schedules talaga. And kasi it's a way din naman to how we connect tayo as friends and with the other people. Kaya nga, special ang start ng episode 3. Yes! So, for this episode, season 3, episode 1, season 3. we are going to have our guest. Oh my God, not just one, but two guests. May 2 God. bottles tayong guest today. And the first one is let's call her Y. Okay. Si guest Y. Hello, Y. Welcome. Hello guys. Wow. Grabe naman yung hello guys. Okay. And then we have also another guest, si guest AL. AL, hello. Hello! Ay, ang taas. Parang gusto maging host. Parang gusto tayong palitan. Parang sasapawan ba tayo? Okay, isa na lang pala yung guest, si Y na lang. Tagalin mo natin si AL. True. Pero like, parang maganda yung energy ng bit-bit ni AL sa podcast natin. Pero si Y no, parang chill lang. Si Y kalmado. Kalmado. Si AL kasi parang siya yung pasabog. Ganon. Daming energy. Game, sige. Bakit ba natin binit-bit ngayon si Y and AL sa podcast na to? Kasi wala kayong choice. Grabe naman, hindi. Kasi talagang feeling namin dalawa ni JL. Importante yung inyong, bukod sa presence, yung inyong ideas, yung perspective, yung opinions ninyo about the topic that we're going to talk about. Wow! Yes. Okay. So, ano ba ang topic today? Ano ba yung last episode natin? It's about 2. friendship, tas party. Yeah. So, I think it's better na let's connect this season 3 with season 2. Okay, so ano nga? So, still about friendship, but this time, it's about being adult. Yes, yun. So, it's about being an adult friendship. So, kamusta kaya ang pagiging adult friends natin? And how do we maintain adult friendship despite nga na sobrang busy? Imagine, 5 years, walang podcast. Yes. Hindi mo kami nag-unfriend dun, no? So, iba lang yung priorities. Linawin natin yan na friends pa rin po kami ni JL.
yung 5 years na wala po kaming podcast, it's just that hindi nag-meet yung schedule kasi din talaga namin. Kasi napaka-busy ko po. Oo. Ako po talaga ang may kasalanan. Meanwhile, I'm very available. Kaya message na ako. Ako na lang magpa-podcast with you. Okay, sige, game. Sige, Game. paano ba natin sisimulan yung topic na adult friendship? Let's ask them muna. Right now ba, do you have friends as ano daw? Siyempre dapat doon muna. Mamaya wala silang friends. Di ba? Wala, hindi natapos na tong podcast. Wala actually. So, Wala nang ma-maintain. so right now, may mga friends ba kayo? Oo naman, feeling ko tayo as adults, iba-iba yung friends natin in a sense na galing siya to iba-iba siya ng wake punch na buo. May childhood friendships that blossom into adult friendships, di ba? May mga friendships na, let's say, since adults nga siguro, colleagues that turn into friends. Or minsan naman, wala, na-meet mo lang out of your hobbies, your interests. So yun, feeling ko ganun tayo. Tama ba? Yeah, feeling ko din naman talaga tama. And, tanong ko lang kay AL bago tayo pumunta kay Y. Malaki yung ano mo, parang, Ay, ano yan? Ano yan? Hindi tayo ganyang podcast. Uy, grabe ka. Yes. malaki yung, ang mahal yung kinod. I mean, sorry. What I mean is, malaki yung group of friends mo. Yes. Feeling ko malaki siya and also madami akong circle. Ganun. Oh. Very extrovert yung Yeah. energy. Yeah. Yeah. I mean, it can't be helped eh. They all love me. Wow! Ano pala siya? Gustuhin. Oo. Kumbaga, gustuhin. Ikaw, JB, kumusta ang mga size ng friendship mo? Siguro, akin, hindi ko siya masasabing big, pero hindi ko rin siya masasabing konti. Kasi parang I have this, parang in each stage ng life ko, like high school, college, then work life, meron akong mga group of friends and until now, sila pa rin naman. Sila pa rin naman yung kasama ko. And I'm happy to say na na-maintain ko yung nabuong friendship na yun. Despite alam nga natin na magkakaiba na ng schedule and magkakaiba na ng takbo ng buhay. Ikaw, why? How's your friendship size? So sa akin naman, for the longest time, talagang same people lang siya. Parang small circle lang kasi sa akin naman, yung mga friends ko is parang proven and tested na parang sobrang kilala na namin yung isa't isa. Parang kahit parang kaya mong kilalanin siya, kumparan and all, parang kilala mo. So, ganun ako. Hindi naman ako yung tipo na sobrang madaming friends. Talagang solid. Pero lately, nadagdagan ako ng friends because of my partner. So, yun, parang medyo lumawak na rin yung range. Pero, for the longest time talaga, same people Same lang siya. group. And, yun nga, talagang ganun ako, yung tipo na small circle pero solid. Alam yung maaasahan mo talaga. And, napagdaanan namin lahat din. Yun. Oh. Ang bongga. Small pero solid. Wow! Parang kakaiba yung small and solid na yan. Okay, Ed. Ako, my friends, I have a lot of friends actually. Kapag Pasko yan, kasi dahil bibili ng regalo. Oo, totoo. Daming birthday. Wala Doon ko na nare-realize, akong tama na palang friends. Oo. So, it's so happen na ang dami kong friends and yet, they are all small circles. Ah. So, iba-iba siyang circles and they're all small. So, kaya parang it doesn't feel big. Kaya, kasi iba-iba sila eh. Literally na yung mga circles ko, as much as possible, nagustuhin ko man silang pagsama-samahin into one group. Hindi talaga sila nagkiklik. Oo. Iba-iba talaga yung atmosphere ng bawat Feeling circles ko ko. naman, hindi mo sila kailangan pagsama-samahin. Yun kasi yung belief mo, diba? Gusto ko ma-meet yung mga Oo. friends mo, ayaw mo. Hindi. Oy, wait lang. Clarification regarding that one. Kasi parang ako as a person, ako yung maguguluhan.
Kasi parang feeling ko, nagbabago rin kasi yung personality natin. Depende dun sa mga taong kasama natin. Like for example, pagdating sa high school friends, sige, pag-usapan natin yung high school friends. Medyo aasahan ako in terms of cooking, in terms of waking up in the morning, gisingin ang mga tao. So, medyo ganun yung role, kumbaga. Pero pagdating sa kanwari, sa college and work friends, hindi nila ako aasahan kasi hindi naman nila ako nakilalang nag-aasikaso sa kanila. And parang may ibang tao yung gumagawa nun. So, feeling ko, nababago kasi yung personal. For example, pinagsama-sama ko kayo, yung utak ko magugulo. I see. Yung personality ko magugulo. Kasi parang, etong specific ko group of friends ko, ito yung may hilig sa board games. Ito yung mga kasama ko maging competitive na kahit magsabi tayo ng masasama at masasakit sa isa't isa pag naglalaban tayo into a board game, wala tayong problema. Eh, hindi naman kami ganun sa college friends ko. Yung ganung bagay. Kaya, hindi ko siya feel pagsamasamahin. Sa akin kasi, ako naman, same yung personality and same yung role. Oh. Sa mga circles na yun, parang ako yung mag-organize, ako yung dapat nagpaplano, ganon. Kaya minsan, pag yung isang circle, ako na yung nagplano, ayoko na magplano sa next. Kasi parang ang dami kong ipaplanuhin. So, imagine mo kung year-end party yun. 5 year-end party yung kailangan kong planuhin. Asikasuhin and make it good. So, parang nakakapagod siya for me lang yung ganun. Pero same lang yung personality ko with all of them. Kaya it would not be a problem to me. Ikaw ba, AL? Yeah. Marami ka bang circles? Oh, nabagit mo lang kasi you have a big friends. Yeah, feeling ko malaki yung circle ko, tsaka medyo iba-iba kasi meron from work, like past work, merong high school friends o childhood friends, ganyan. Tapos, yun, feeling ko nga kasi madami akong energy, ganyan. Pero, sa akin naman, medyo mas consistent din yung role ko. Hindi mo talaga ako maasa. Yun lang. Hindi, feeling ko naman, ganun pa rin naman yung energy ko, like, same personality. It's just that siguro compared to like before, to ngayon na adult, medyo ang iba lang is mas intentional na ako with the time I spend and who I spend it with in terms of yung sa circles. Yun. Parang ang ganda nun. Ang ganda nung point yun na yung intentional yung pag-spend ng time with these people. Ako, oo. Siguro right now, as a characteristic for adult friendship, siguro for my adult friendship, ito ay, focus na ito sa mga what matters. Parang, lahat ng small circles ko, lahat ng friends ko, we don't talk much. Hindi kami talaga, siguro personality ko din kasing hindi makipag-usap masyado. Yeah. Man na kayo. Pagod ako sa trabaho. Ang tingin niyo ba sa trabaho ko? Yun nga, So, totoo. My kind of adult friendship right now, we don't talk much. Kahit nga interact masyado sa social media, hindi din masyado. Totoo. We don't chat, we don't update things. Yeah, minsan we're just sending memes and reels. Oo, tas And very that's it. very limited pa yon to 1, 2 lang. Yeah. Ganyan. Hindi siya usual. So, for me, ganun na yung characteristics ng friendship ko right now na you don't need to spend time together physically that much. Hindi na kagaya dati na parang, weekend, kita tayo. Parang nung panahon natin, nung high school, di ba? Parang every after classes, we're doing something. We're watching a movie, cooking pancit canton and everything. And that's every day, imagine. So, ngayon, di ba? Hindi na din ganun. Hindi na rin monthly. Talagang whenever. Minsan, quarterly na lang. Diba? Right now, never tayong nagkita mula nung December 2025. Tapos ngayon lang tayo nagkita ever. Again. And it's March na. Oo, March 1 na. So, imagine. So, I think I thrive on that kind of friendship. Sige, tanong natin si Y. Why ikaw? Ano ang characteristics ng adult friendship mo? Ngayon, yeah. So ngayon, unlike kay JL, active naman kami sa social media. Like may GC kami na from time to time nagsisend ng memes or yung normal na asaran. Parang walang sense pero at least parang that's how we say na
kamusta and all. So, ayun, active yun. Pero meron pa rin naman akong like, di ba, syempre may group of friends ka, pero meron kang parang pinaka-inner circle, yes. di ba? Parang sila yung parang person mo, yung friend mo na parang, yun, meron akong ganong friend na daily, like, almost daily, nag-chat kami or video call pag may, share lang ng, experience with the partners, ganyan. So, meron akong parang ganun na confident na tao. Pero, sa role, siguro ako yung tipo sa amin na ako yung parang tinatawag nilang parang big mama. Parang ako yung Organizer Oo, lagi. ganun. And marami kasi kaming friends na OFW. So, ako yung parang tinatawagan para mag-update. O, kamusta si Parang ako yung kinakausap na kasi parang ako yung laging available. You're the bridge. Kumbaga, ikaw yung concierge. Saan po yung True. saan po yung H&M dito? Siya ang front desk. Kumbaga. Kasi the reason behind that is parang ako yung always available para magsagot ng calls. Oh. Unlike sa iba kong friends, syempre sila sa work, siguro may hindi sila makasagot sa call. So ako talaga yung tinatawagan. So para akong call center sa isang araw. May tatawag ng 2 a.m., may tatawag ng 9 p.m., iba-ibang bansa kasi. So yun, parang kahit pa paano, at least ako yung nagko-connect sa aming lahat para ma-update yung... A big responsibility. Parang ganun siya. Pero actually, ang gusto ko ng ganyang klase ng friend na if you need anything, you can call them. Yeah. Parang, sabi nga niya, 2 a.m., Diyos ko Lord. 2 a.m., humihilik na ako. Hindi kita sasagutin pag tumawag ka 2 a.m. Mabubuhitit pa ako sa'yo. Ano ba yan? Anong oras na tumatawag ka pa? Emergency ba to? Mas Kung importante hindi, ba yan? Oo. Ano ba yan? Importante tulog ko. Ano, mamamatay ka na ba? Oo. O hindi, di ba? True. Pero kasi siya yung tipo na, siya, yung parang laging red. Ayun yung like open and ready para sa lahat. I think it's nice to have that kind of Yeah, totoo. Yung kahit alam mo 4 a.m. hindi ka mapapagalitan at hindi ka... hindi ka susungitan, no? Oo, hindi ka susungitan kasi you have someone na laging nandyan for you. Despite the time. Wow, sweet naman ni Wai sa friend. Totoo. Alam mo, magagalit pa nga yan yung mga yan pag hindi mo sinagot. Like, ganyan ka na, kinakalimutan mo na kami. Alam mo yung mga yan, natatampuhin yan kasi nga since, Nasa ibang bansa hindi naman ka sumasagot. Ay, wow, 5 a.m. tumatawag ka? Sasagutin ko, mga ganun. But we understand naman din kasi nga they are Iba yung times. and siguro namimiss lang din talaga nila yung mga tao, yung mga friends nila dito. Kaya despite the time, they wanted to talk to you. Wow. Pero ako talaga, sa lahat ng friends ko, don't call me after 11. Thank you. Ako nga 10 lang, 10 lang limit ko. 10 p.m. bagsak na si Akla. So please ha, pag hindi naman yan emergency at hindi ka pa mamamatay, don't call me. Pag nasa ospital ka, emergency yan. Sige. Okay lang. Pero yung naiiyak ka lang dahil sa mga bagay-bagay, kaya mo na yan, babe. Solve mo na yan. Kausapin mo na si ChatGPT ko kailangan. Oo. Makausap. Siguro, parang basically, hindi naman sa ini-ignore sila. Pero like ako lang din, personally, ang natutunan ko from another friend ay, kasi may time kinall out ko siya na, dito nagre-reply agad, ganyan-ganyan. As in, ilang business days bago mag-reply. Tapos, siya kasi, sinasabi niya na, ako kasi yung friend na 100% ako kapag naging friend mo ako. So, being busy ako at hindi ako at my 100, ayaw kitang sagutin ng any lang. Yeah. So, parang na-appreciate ko na, wala siya kasing capacity na maging friend to you that time. Kasi nga, meron siyang ginagawa. And ayaw din naman niyang i-compromise yung quality ng friendship, quality ng response niya sa'yo in being a friend. So, i-delay na lang muna niya rather than bigyan kanya ng any lang na sagot, ganon. Yun siguro, parang I find value in that now. Okay, ako may iba akong opinion. Hindi, wait lang. Diyan. Parang ako pinaka nakaka-relate ako kay JL. Kasi ako rin yung tipo ng time, gusto ko yung friends ko are low maintenance. Hindi talaga kaya ng energy ko na lahat ay mabigyan ko ng oras at bonding na ako kung available, Kelly, pero most of the time talaga
medyo dahil pagod ka na nga sa work, yung gusto mo na talaga pag uwi mo ay sasayo muna. Kasi parang binigay mo na yung ikaw sa ibang tao ng ilang oras. Parang yung after work mo, yun lang yung sayo. Yeah. Kaya parang, sorry sa mga friends ko, pero like, hindi, kilala naman ako ng mga friends ko na ganun ako ngayon. Doon kasi talagang very, go, go, go. Ngayon kasi feeling ko dahil nga medyo tumatanda na tayo, yung katawan mo bumibigay na din, and you have to prioritize also your health, not just your physical health, but also your mental health, sa pag-deal ng mga bagay-bagay, lalo sa nature ng work natin, JL. So, talagang, yon gusto ko yung mga tipo ng tao na low maintenance yung friendship ko na hindi nagbabago. Wala namang nagbabago despite na hindi tayo laging magkasama. Na alam mo pa rin na magkaibigan pa rin tayo, solid pa rin tayo. Hindi man tayo laging nag-uusap, hindi man tayo laging nagkikita. Ganon. Pero, dito ko na gusto i-insert yung recently natutunan namin ni JB. Yeah. Yung rule of 7 minutes, no? This is where we draw the line. Yeah. Kahit na ayaw namin ng iniisorbo, ayaw namin ng ano. But, right now, sometimes, our friends has their own problems that they really need someone to talk to. Yes. So, okay lang kami doon. Kasi, the reality is, you only need 7 minutes to feel okay with someone. Yeah, totoo. So, Kaya nga minsan, di ba, medyo pag, syempre, may person ka talaga nalalapitan kapag talagang hindi mo na alam yung nangyayari and gagawin mo in life. So, di mo naman kailangan ng buong araw nila eh. Talagang konting kamusta lang. Minsan nga, hindi na natin sinasabi kung ano talaga yung pinagdadaanan. Para lang yung maramdaman mo lang na nandyan siya for you. Yun lang talaga yung pinaka nagmamatter. So, ayun, if ever you need that from us, no, JBJL, I think, sabihin nyo lang sa amin na you just need 7 minutes and we already get that. Gets na namin yun. Pag sinabi ninyo. Sasagutin namin kayo. Bibitawan namin lahat. Yes. Di ako magtatrabaho nun. Kahit may trabaho ako nun. Ako, gawin niya muna yan. Oo, Gawin lang ako ganun. dito. I need Saglit 7 lang to. minutes. Saglit lang to, guys. Saglit lang to. So, Diyan na I can kayo. pause everything for that 7 minutes. Yes, that's because, parang natin yun no? it's a matter of, din kasi, being a friend to someone in need. Yeah. And ganun kasi kaming klaseng kaibigan. Yes. We are a friend to someone who needs us. Yes. Sige. Pag-usapan naman natin, kasi yan Wait, hindi pa kasi natin natatanong si AL kung ano anong yung characteristics ng adult friendship niya. Kasi parang siya yung bridge that parang siya yung connects big mama. everyone. Yes. Ako, low maintenance friendship. Ako din, small circles, pero Good very low maintenance. Low How about maintenance you, AL? Feeling ko kasi ngayon, ako medyo mas seldom akong makipagkita ng big group na. Yun nga, being that mas intentional na ako. Hindi naman nga sa kinakalimutan ko na siya, pero yun nga, life happens. Ngayon kasi nandun ako sa point ng life ko na medyo iba yung focus ko na. Kasi for the longest time, parang feeling ko ako naman yung mas available na friend from before. Pero ngayon, hindi. As in talagang ang daming nagde-demand ng time ko. Like professionally. So, yun yung struggle. Ngayon siguro, mas yung individual friendships yung focus ko ngayon. Like, kunyari, I feel kung magantong activity, let's say, workout or whatever, meron akong friend na, uy, ka, running naman tayo sa ganyan. Ganito. Wow. Kasi yun lang yung energy ko. Yun na lang yung kaya ko. And at the same time, as part ng socialization, part na rin yung me time ko din. At least na-achieve ko yung, gusto kong Feeling ko, as adults, medyo pangit man pakinggan, papasok din kasi yung transactional part ng friendships. Na meron kang friends for different aspects and different purposes sa life mo. Like yun, yung mga friends mo na into workout or friends mo na, kunyari, gusto mong kasamang manood ng movie. Diba may mga ganong specific? So, feeling ko nandun ako na parang working on those friendships. Hindi naman sa gamitan, but more of iba-iba na rin kasi kayo ng hilig. Iba-iba na kayo ng trip. And more importantly, iba-iba na kayo ng energy level. Yes. Hindi rin naman lang kasi energy mo lang yung factor. Yeah. 'Di ba? So parang minsan tatansyahin mo rin. So siguro sa friendships ko ngayon, nag-work sa akin 'yun.
Yung ganon. Mas intentional, mas smaller groups, or minsan nga isa nga lang eh. Pero still, di ba? Still a friend. I think I like that. Kasi parang, eto gusto ko itong gawin. And I see you as someone I can do it with. Rather than, oh guys, what if, Ace Waters na tayo lahat ngayon. So, syempre, i-check na naman yung availability ng lahat. So, parang, it would be a lot of process again just to achieve na gusto ko lang namang mag-Ace Waters pa. True. So, with that, no? Baka naman. Baka naman. Wala tayong sponsors na. Baka naman. Gusto mo maging friend of the pod. Bilang mga adult na ho kami, yan yung mga need at hilig namin. Gusto namin yung minamasahe ng tubig. Yorn! Pero yun, di ba? Parang with that kind of friendship na you can still do things with your friend. Yes. You can still bond over something. It would just not mean na it would be a big thing. It can be small things and yet meaningful pa rin naman. Totoo. Pero yun, ang tanong ko kasi kanina, parang like, lang siya, pumasok lang siya sa utak ko now. Meron pa bang mga conflicts na na-experience with this, being adult? May mga conflict pa ba tayo na-experience with our friends? Simulan natin kay AY. AY, Si AY. AY, rinig ko AY. ano ba? Why? Y lang ba siya? Oo, sino si AY? Kasi AL, AY. Nagbago na. Y. Iba-iba na. Ako. AL Sino si and AY? AY? Academic year? Alay. Alay. Si Y na. Ito na. Ito. Go, Y. Meron pa bang mga na-experience na conflict? As an adult friend. Siguro meron pa rin, pero sa tagal nyo na magkakaibigan, matatanda na kayo pare-pareho. Parang, na lang siya, parang let go na lang simga kasi ito na yung personality, alam mo na yan eh, parang gets mo na ganyan yung ugali niya. So, may mga ilan-ilan na, kunwari, may groups kayo na, talaga parang pag nagpa-plan, gusto ganito pa. Pasaway, parang di na nagbago. Pero kami, na lang, ganyan na yung ugali niya. So parang, gets na namin na, meron at meron. Parang kumbaga, parang drama, parang that's, part of planning na. Kunwari, let's say, magpaplano kayo ng outing, ganyan. So, hindi siya nagiging smooth kasi, yun nga, nagkakaroon ng ganung conflicts. Pero hindi siya sobrang big deal. Like, sa sobrang kilala na namin yung isa't isa, parang gets na Nahayaan nyo na lang. pero yung talagang conflict na yung tipong friend over na, hindi naman, wala naman ganun. Kasi nga, yun nga, friends ko naman is talagang solid na. Yung kilala mo na eh. I mean, may mga times na hindi kayo mag-agree sa ibang bagay. Pero, parang hindi na siya nagmamatter enough. Kasi nga, mas importante naman na yung matagal na kayo, kilala nyo naman, and hindi naman siya yung tipong like, yung pang katapusan ng pagkakaibigan. Yung mga small things lang siya. So, para sa akin yung ganong, kaya siya naging adult friendship kasi nga, yun na, talagang nahubog na kayo ng panahon. So, matured na kayo lahat tanggapin kung ano man yung flaws ng each friends. The imperfections of each one of us. Ako, I agree with that, no? Kasi parang, if it's just small, you can just let it go. Parang ang notion dyan is, would it still matter after 5 years? Yeah. If no, then we can let it go. So, sa adult friendship, talagang minsan may mga nakakairitang statements, may nakakairitang ginagawa, na parang, be, late ka na naman. Be, ganito ganyan. Be. Yeah. So, may mga ganun talaga. And, would it still matter after 5 years? If ang sagot mo ay hindi, then you can let it go. You can talk it out, yes. Of course, you can open it up. Of course, yes. Baka naman kasi nagiging pattern and habit na yung mga hindi magagandang characteristics. So, pag-usapan, hindi siya talagang totally na FO na. Na FO, or hindi mo na lang papansinin, magiging habit siya, hindi mo na siya kayang i-correct or what. Parang tulungan, kasi for the sake of that person din naman yun, ikabubuti rin niya. So parang, yun, ganun lang. Ganung process lang. And for me, if adult friendship ang pinag-uusapan, and yung ginagawa niya or ginawa niya
matters pa din after 5 years, then it's time to let go. Yeah. Ako right now, as an adult, no, if someone wronged me without me doing anything towards that person, And not a small thing. yung mga bagay na parang, I should not have experienced that as an adult. Kung Yeah. if you still want to act like a high school student, a child, then be it. But I don't want to be there. Ayoko nang to have any interaction, anything with you. So I'm going to remove you completely from my life. I'm going to erase you on my social media. I'm going to not I'm going to intentionally not greet you in social gatherings because I don't want to do anything with you. I don't want to have anything to someone who doesn't have the same energy. And yun nga, if it matters to me after 5 years, and therefore mabigat yun. And if you cannot change that, if you cannot help yourself, then bye girl. I'm not for you. Yeah. Gets. Ikaw naman, JB, meron ka ba mga conflicts pa as an adult? Feeling ko din kasi now, sa stage ng life ko, yung patience ko din mahaba na. Oh my God, congratulations! Kasi Parang knowing that's very me, new. knowing me nung kabataan. Talaga grabe naman yung kabataan. Kala mo, tanda ko na. Pero, wag mo namang himas-himasin yung mic mo, no? So, ang record yun, himas na lang. I mean, like, sorry. Nag-ano yung ano ko. Yung kamay ko, yes. Ganon. Ay, hindi. Kasi talagang knowing me, ano lang ako eh. Talagang pag may mali kang sinabi, talagang lalabanan kita eh. Saka may napansin ko sa'yo right now, nag-apologize ka dun sa mga friends mo. Talaga Ay, sorry, ba? mali ko yun talaga. Talaga ba? Hindi ko pa rin napapansin yun sa sarili ko. Hindi, nag-apologize ka kay Kay... i-blip ko na lang. Kay Oh, di ba? Hindi mo naman ginagawa yun. Oo nga, no. So, nag-apologize na pala ako. Oo nga. Kasi nasungitan mo siya. Kasi wag na pakinggan na to. Alam niya na to. Pero hindi, alam niya naman to. Sinabi ko na yun sa kanya. Wrong timing lang talaga yung mga bagay that time. And na-realize ko rin kagad yung mistake ko na hindi ko naman na dapat ginawa. Oh, di ba? Nag-mature ka na. Pero yun nga, mahaba na yung, feel ko hahaba na ng patience kasi hindi naman ako basta-basta nagagalit sa isang, natatawa kayo. Kaya ko nga. Hindi nga, gano'n. Okay. Like sa friends. Mahaba I-bash nyo yung, tong podcast na to if you disagree with that statement. with JB. Lahat ng nakakakilala kay JB. Pero yun nga, hindi, feeling ko mahaba na yung patience ko kasi may mga bagay na konting snap lang ako eh. May marinig lang ako sa isang taong hindi ko nagustuhan, I'll call you out. Talagang papatulan kita. Pero ngayon nga, marunong na kasi akong mag-decipher ng mga bagay na papatulan ko pa ba to? Yes, Or choosing your hindi battles na. na lang talaga. Oo. Pero kasi, kaya din naman ako umabot sa ganito ng part ng life ko. Kasi nga, kilala ko yung sarili ko na proven and tested na ng panahon na masakit akong magsalita. Kaya, ino-hold ko yung sarili ko kapag alam kong wala akong magandang sasabihin. Yeah, I think that's good because that's maturing, no? Because being an adult, dapat alam na natin i-filter yung mga bagay na pwede natin sabihin right now that would actually be helpful and yung mga bagay na it would not be helpful. Hindi, tsaka na-realize ko rin na talagang kahit words, mabitawan mo yun, hindi na natin maibabalik eh. Totoo. Hindi ko alam kung ano yung magiging effect nun sa tao. Baka biglang nagkaroon na pala ako ng malalim na sugat na naibigay sa kanila because of the words na binigay ko na because of just my emotion that time. Hindi ko naman talaga siya miniment. Pero yun nga, natuto na lang ako na kapag wala akong magandang sasabihin, as much as possible, shut up ako. Pero may mga moments na ganito naman ako. Kunwari, nagkukwento ka sa akin na ito yung concerns mo ngayon in life. Makikinig ako, i-digest ko lahat yan. Digest ko yan. Tapos, makikiramdaman kita. Anong kailangan mo? Kailangan mo ba ng someone na mag-a-agree lang sa'yo na parang naintindihan kita? Which is technically, madalas hindi ako yun. Okay? Parang nandun ako lagi sa, okay, eto yung mali mo doon. Ganon. Very, ano yung tawag
tawag doon sa taong yun, yung ano ka, talagang critical. Hindi ka laging sympathetic. Yes. Kaya nga lagi ako nag-consult din sa'yo. Ay, tingnan mo nga. Ako may mali dito. Kasi Oo. parang feeling ko tama talaga ako eh. Oo, yung gano'n. Hindi ako, pero may moments na kaya ko yun. Pero minsan, tatanungin kita. Ito nga yung sabi ng mga friends ko rin sa akin na gagawin ko na next time. Pag kanari, nagtanong sabi ko sa akin, okay, JL, may sasabihin ako, masakit. Okay lang ba sa'yo yun? Pag sinabi mong hindi, shut up ako. Kung sabi mong go, ayun na, tatalak na si ako. Yeah, I think that comes Ganun with na. preparedness. Are you prepared to hear these, Yes, pero at these least facts, marunong, eh? I mean like, nasa consciousness ko nang mag-a-ask ako ng permission sa tao bago ako magsalita. Kasi some people are not ready. Yes. Tanungin naman natin si AL. AL. Ano na ito no? Conflicts in adult friendships. Feeling ko naman meron depending on, I mean ako personally, meron naman from time to time. Siguro it's more of rooted siya on, yun nga, difference in energy din. 'Di ba? Kasi parang ako, medyo aware ako na ito na lang yung energy ko. Ganon. Tapos parang feeling ko a lot of people might feel that way also. So siguro hindi naman siya conflict, more of parang, dahil nga there's a shift already to adult friendship. Adult friendships. Ang pangit. It's okay. Adult friendships, may shift na doon. Parang, syempre, sa lahat naman ng bago, sa lahat naman ng nagsisimula, di ba may birth pains yan? So yun, adjustment talaga. Then, siguro, it's more of setting boundaries, setting expectations. With any relationship naman, even friendships, diba, kahit sabihin mo na close na kayo, ganyan. May mga times talaga na may mga kailangan kayong i-adjust dahil nga being an adult, iba-iba iba-iba kayo ng demands, iba-iba kayo ng expectations, diba, towards people, and sa inyo din, iba-iba ini-expect ng tao. So, siguro, dahil sa shift to adult friendships, magandang pag-usapan rather than iwasan nyo, ganyan. Kasi nga, adults na kayo eh. The more na dapat vocal kayo about it. Hindi naman siya kailangan pagmula ng stress. Kailangan lang siguro ng openness kung may mga ganong conflicts. I think maganda din pumasok dito na anything you can say behind a friend should be something that you can also say in front of them. Yes, exactly. So, kung na-open up mo na may sama ka ng loob with other people, or towards iba, ako may sama ako ng loob kay Y, if kaya ko siyang sabihin without Y there, dapat kaya ko din siyang sabihin with Y there. Yeah. Kasi, it would not solve anything. Yes. Diba? Are we just going to go around the bush rather than confront it? Kasi hindi siya matatapos. Imagine mo kung may sama pala ako ng loob kay Y and then hindi ko siya sinasabi ng paulit-ulit. True. Pero, Y doesn't know it. So, how can we solve it? Yeah. Yeah. Hindi, tsaka what's sad about it, hindi nga siya beating around the bush. Kasi if you're beating around the bush, nagpapaligoy-ligoy ka dun sa tao na yun. But, ibang usapan din yung going around the barkada na pinag-uusapan nyo siya, tapos never mo siyang pinag-usapan with the person that's actually involved in the issue. Yun. So, I think, ikaw, Y, how would you handle that? If that's the issue. Ako naman is... Bilang big mama. Straightforward naman kasi ako talaga. So, sasabihin ko talaga agad sa'yo if meron akong na-off ako dun sa sinabi mo or sa mo, parang ako pa nga yung umayos ka nga dyan, parang ginugulo mo yung parang yung plan and all eh. So, parang, straight to the point. And naman, hindi naman ako yung tipo na parang magagalit lang sa kanila ng out of nowhere. Parang pag nagalit ako, uy, galit na siyang, seryoso na tayo. Parang ganon. So, yun. Gets. Pero halimbawa may friend ka na, ayun, sila naman yung may conflict, hindi ikaw. Pero sinasabi sa'yo, pero hindi sinasabi directly dun sa friend B. Kunwari, ako, si JB, tapos sinasabi ko sa'yo, channel ni si JL, ganyan-ganyan. Friendship mo din si JL. Pag ganon, siguro. Anong ginagawa mo pag mga ganon yung scenario? Siguro una tinatanong ko ano ba nangyari. Siguro
inaalam ko muna yung pinaka-story behind ba't ba. Yung root. Oo, tapos, kasi syempre, perspective niya yun. So, gusto ko rin naman malaman talaga kung gano'n ba talaga yung scene, parang talagang may ginawa ba talagang malito or what. So, pagka na-gets ko na same tayo, sige, ganun nga. Parang sige, try ko kausapin. Kasi talagang ganun. Magbe-bridge ka talaga. Oo, ganun talaga. Sakot talaga. Yun yung niya, yun yung parang pinaka-ugali niya. Siya yung bridge between all the people. Ako talaga, like, kunwari may issue, sa akin talaga sila lapit. Tapos, ito, parang, sige, tingnan natin kung mahihilot pa. Ganun talaga parang, Pero usually, nahihilot naman with talking. oo. Pero minsan din talaga, parang may inis din ako and, may mapipikon din ako for a time being, tapos hindi ko siya kayang i-confront pa. Pag medyo kumalma na ako and meron na akong nabibuild up na parang maayos na way para sabihin sa kanya, kina-confront ko din yung tao and eventually nagiging okay naman. So talagang parang ako yung pinaka talaga Bridge nga. oo, parang meron pa akong share na nangyari, parang yung girlfriend nung barkada namin is parang Kaya share mo yan. hindi naman Pwede super share, juicy to. Parang lang. Parang yung girlfriend ng friend namin is gumala with our other friend without dun sa barkada namin lalaki. Tapos syempre siguro nalasing and all, parang may mga na brought up na past na ayaw na sanang i-open up nung barkada namin dun sa girlfriend niya na present, kasi parang magiging conflict siya or magkakos lang kasi knowing na yung girlfriend niya is medyo parang narcissist that time, parang bakit mo pa binota po? Parang sabi, pre, yun? Kinakabahan ako sa mga sinasabi niyo. Parang may FO na. Oo, baka may Hindi naman. FO bigla. Nagpapakinggan yung Ito na yung conflict. Ito na, para magkaroon ng parang, pre, ba't mo pa yan nilabas? I mean, parang na-manipulate ako, man. Parang nalasing ako, tapos nagtuloy-tuloy yung kwento ko. So, pero hindi ko naman like siya siniraan. Ito lang talaga yung nangyari. Si girl that time, parang ginawa niya ng issue. Pass naman siya doon, wala siya doon during that time. So, yung tropa kong barkada, nag-post sa GC. Next time, pag ganyan, huwag na kayo iinom, huwag kayong kung saan-saan nyo kasi huwag kayo nagpapadala doon. Tapos ako naman, nag-post ako, sabi niya. Parang sabi ko, guys, tingnan nyo na lang yung nangyari. Huwag tayong mag-hate agad or Ito yung nangyari, pre. Ito yung hindi naman intentional, purposely na siraan ka or what. Talagang nagkataon. So yun, parang nagiging sa gitna ako, ganun. Gitna siya. Siya ang taga-balance ng mga bagay-bagay. Balance. Ano yung balance? Parang kakaiba yung JL. Balance. Okay. CAL. Di ba siya rin sagot? Oo nga. I mean like, from, From yung conflict ng feeling ko before kasi nangyari na yun na parang trying to understand both sides. Tapos parang, ako kasi yung type of friend before na parang lagi ako yung what's the term? what's the term? Ay, yung idealistic ako. Like, parang lagi akong hoping for the best na hindi magiging okay kayo niyan, ganyan. Tapos parang tinatry kong i-bridge yung dalawa na parang nadi-discount ko naman yung parang yung hurt nung isang friend, ganyan. Yeah. Na parang, kumbaga kasi, I'm talking from ang POV or parang ang personality ko is kung ano ako, different kami ng personality. So parang, doon ko pala na na parang hindi ko nga pwedeng ipilit sa kanya kasi it would not work for that person. So siguro ngayon ang stand ko na in bridging is, actually hindi na ako mala-bridging kasi nga, di ba, wala na akong pakialam ngayon na, hello, ang lalaki nyo na, ayusin nyo na yung dalawa, bahala na kayo sa nado ka na. Hindi naman sa ganun, pero it's more of, siguro makikinig na lang ako. Yeah. Pero like, hindi ko na ipapaalam, kunyari, ikaw JL, may sinasabi ka about JB, na parang kahit sabihin natin na nasabi mo lang yun out of anger, out of frustration, hindi na para paabutin ko rin sa kanya. And vice versa, parang, go, bahala kayo. And siguro mas nandun ako sa, okay, thank you for sharing. Thank you for sharing. Pero siguro i-urge kita na, dahil nasabi mo na sa akin, siguro kung mahanap mo in you yung energy and yung time, edi sabihin mo sa kanya. I mean,
if you're Yeah. good enough friends naman, for sure naman, pakikinggan ka naman niya, di ba? Yes. But otherwise, kung maging iba man ang reaction niya, at least you know where you stand in terms of the friendship. Yeah. JL. Ako kasing conflict eh. Go yung drama. Oo, ano ba? Without me, walang away. Charot. True. Pero I think right now, wala ako masyadong conflict with my friends. Kasi nga again, hindi ko nga sila kinakausap masyado. So if may something lang, and I don't agree with it, I would tell you. Kasi ganun talaga ako, straightforward ako. I would tell you right to your face, or I would make you feel that something happened. Hindi, pero like yung kanwari nga, may nagsabi sa'yo and then nagsabi, anong gagawin mo? You. Ako, sasabihin ko na same with, parang, try to fix that on your own terms. Kasi, if kaya namang remedyohan, if kaya namang isolve, let's try to solve it. Because, ito na yun eh. We are in adult friendship. Ito na yun. Pag tumanda tayo, ito na din yung mga kasama natin tumanda. Totoo, We do not create new friends naman na eh. Kasi yung mga new friends, no, minsan, hindi naman din sila pang lifetime. Itong adult friendships ito na build mo na, yes. Ito na yung pang lifetime mo. And if so happen na magkaroon ka pa ng new friends sa pang lifetime, then good for you. Yes. Pero more often than not, ito na yun. Ito na yung magiging ninong-ninang ka ng mga anak nila. Ito na yung abay ka sa kasal nila. Ito na yung lahat ng stages and happenings ng life mo, ito na yung makakasama mo eh. Through thick and thin. Ikaw nang bahala mag-decide. Are you really willing to let that go? Yeah. Or alin ba mas matimbang sa'yo? Diba? Gets. So, ako, lagi ko yun sasabihin sa kanila na parang, let's try to face the conflict rather than at ganito tayo. Kasi, this would not work. And also, I would recommend that if you have a lot of things to say about that person, behind that person, we should be able to tell that in front of that person. Kaya ako, kapag may opinion ako, I would not be afraid. Because alam kong kaya ko siyang sabihin. Because I am not wronging anyone. Yeah. Wala akong minamali sa inyo. I'm just stating facts and these facts hurts. Gets. Ikaw, JB. Feeling ko naman ako din yung like, I'm gonna listen to you and the other perspective. Pero, it depends on my energy. Nakadepende siya sa energy and my mental state that time. If I'm good, wala akong sarili kong problemang dinideal with, most likely I'm gonna help you naman with trying to fix things with one another. Parang ikaw yung, sige, ito yung perspective din niya, try niyo pag-usapan and everything. Baka maayos pa natin or what. Deal ninyo, kayo bahala dyan. Taga-kinig lang ako, taga-absorb. And then, kung gusto niyo ng payo ko, anong gagawin natin? Hindi yun. Gawin ninyo yun. Pero it depends. Kayo pa rin magsasolve dyan. Pero, ewan ko. Pero madalas kasi flight mode ako. Ano yung flight mode? Yung flight mode is that, ito yung conflict na nangyayari. Parang, talaga pag di ko talaga kaya, guys, sorry pero like, hindi naman dahil hindi ako totoong kaibigan. Pero kailangan ko lang din minsan i-protect yung sarili ko kasi baka malunod ako sa dami kong iniintindi. So, kadalasan, talagang tatalikod muna ako. Ako muna. Uunahin ko sarili ko, then babalikan kita. Pag okay na ako. Pero yun, may moments na ako ngayon, yun yung na-realize ko ngayon. May moments na ako na dati kasi parang, sige, kahit hindi ako okay, uunahin kita, uunahin ko kayo, go. Pero na-realize ko, bakit parang nalulubog din ako. And ayoko yung feeling na nandun ako sa baba. I mean like yung emotional state and mental state ko. So, pag hindi ko talaga kaya, flight mode, unahin ko sarili ko. Talagang, ako muna. Parang, ang dami ko kasing, dami mo lang iniisip eh. Parang, guys, yung mga ganyang bagay, malalaki na tayo, dapat hindi na tayo umabot sa ganito eh. Kaya nyo naman na yan eh. Pero gets ko naman na kailangan nyo ako as friend. Pero like, kailangan ko rin yung sarili ko. Oh, I think a lot of us, adults, we forget that we need also to ask the people we're talking to if they're ready to listen. Yeah. Like, how are they? Kasi minsan, mag-open up ka ng
heavy burden, yung tao din yung friend mo din pala may pinagdadalang Oo. So parang it would not be helpful. So I think, ako lang, it's best to, ako kasi yung practice ko, pwede ba kitang kausapin about this one? Ready ka Yeah. ba? Kasi, ready ka ba? If pag sinabing hindi, okay, sige, next time. Naiintindihan mo Pag-usapan yun. Hindi mo yun iti-take against that person. natin. Oo. Kahit Maliban hindi mo, sa rants. hindi So, mo yung rin rants pwedeng na- sabihin na ay, hindi ko siya kaibigan, hindi na friends yung tingin niya sa amin kasi nga, kasi, hindi na siya available for me, hindi na sustain yung friendship namin kasi, hindi niya kayang sumagot sa needs ko right now. Hindi na ganun, hindi na tayo para ganun ang isipin natin kasi kailangan natin isipin na, baka itong taong to, may pinagdadaanan ngayon. So, kailangan din natin intindihin na, it's not just about you in this friendship. Dalawa kayo. Madami kayo. It should not have been self-serving. Yes. So I think that's a good episode for now. To summarize, no, if adult friendship is focusing on being adults together. Yes. And it's about being mature on how to solve problems. Yeah, How and- to enjoy things together. And compromising. Compromising, no. We need to remember that these people, your friend is not living in a vacuum. Hindi sila Yeah. nasa bubble lang na ito lang sila. They also have other experiences outside yung Yes, friendship. they have responsibilities, they have their own problems, they have their own parang mali sila. Parang bawal yun. Bawal. Okay, that's going on sa mga buhay-buhay din nila. And maybe sila lang din yung tipo ng friends na tinatry nilang sa sarili lang nila kasi ayaw na nila sa ibang tao. Pero kailangan din natin intindihin yun. So, this is the end of our episodes. For more updates, follow us on our social media accounts. And kung nagustuhan mo tong episode na to, share it to your friends. Please, kababalik lang namin. Baka naman pwede nyo i-share sa stories, sa mga friends ninyo, na pakinggan, and then yung Eastwaters pa. Charot. Baka naman. Yun. Baka, share lang ninyo. Kasi like, with this conversation, kahit papano, sana may napupulot kayo. Cheers!